Pasay. Pasay, malakas na sigaw ng konduktor ng bus na nagmumula pa sa probinsya ng Cagayan. Sa lakas ng tinig nito, nagising si Joanne, isang dalagang 26 na taong gulang, mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Bahagya pa siyang nakanganga habang pilit niyang iniintindi ang nangyayari sa paligid. Ang kanyang maamang mukha ay may bahid ng pagkagulat, ngunit hindi maitatanggi ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tubong Cagayan si Joanne, at sa kauna-unahang pagkakataon, makakatapak siya sa makulay ngunit magulong mundo ng Maynila. Habang bumubukas ang kanyang mga mata, unti-unti niyang naramdaman ang halo-halong emosyon, kasab-ikan na may halong kaba. Sumilip siya sa bintana ng bus, at tumambad sa kanya ang maingay, magulo, ngunit buhay na paligid ng lungsod. Ang mga jeepney na nag-uunahan, ang mga naglalakad na tila nagmamadali, at ang usok na kumakapit sa hangin, totoo nga, wala na siya sa tahimik na probinsya. Nasa kamay nilaan na siya, mabilis niyang hinagilap ang kanyang backpack at isang malaking bayong na nakalagay sa ilalim ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang mga gamit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa bawat hakbang palabas ng bus, dama ang bigat ng kanyang mga dala, ngunit higit pa roon ay ang bigat ng mga pangarap at bagong simula. Pagkababa niya, nilinggan niya ang paligid. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, kasabay ng paglanghap ng hangin ng Maynila, isang hangin na puno ng pangako at hamon. Ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang bantat naman. Bakit ganito ang amoy dito? Bulalas niya, sabay takip sa ilong at ubo dahil sa makapal na usok mula sa mga sasakyan. Agad niyang hinugot ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sa terminal na iyon siya magkikita ng matalik niyang kaibigang si Marie, na siyang tumulong sa kanya upang makahanap ng trabaho. Joanne, malakas na sigaw ni Marie mula sa di kalayuan. Ang kanyang tinig ay puno ng saya at pananabik habang humahangos itong lumapit kay Joanne. Marie, masayang sagot ni Joanne, sabay yakap ng mahigpit sa kaibigan. Ang kanilang pagtawa ay naghalo sa ingay ng terminal, ngunit ito ay nagbigay ng init sa malamig at mabilis na takbo ng lungsod. Nako, hindi ka pa rin nagbabago. Ang ganda-ganda mo pa rin, wika ni Marie, habang tinitingnan si Joanne mula ulo hanggang paa. Samantalang ako, ayan, pataba ng pataba, dagdag niya na may halong biro, ngunit may sinseridad sa kanyang mga mata. Pretty ka pa rin naman, sagot ni Joanne na natatawa. Totoo naman ang sinabi ni Marie, maganda talaga si Joanne. Ang kanyang morena at makinis na balat, balingkinitang katawan, mahaba at may kentab na buhok, at maliit na maayos na mukha ay tila hinubog ng kalikasan upang magbigay ng inspirasyon. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang taas at tindig. Hay nako, mamaya na tayo magbulahan. Tayo na muna sa boarding house ko. Baka mamaya, matangay pa ang wallet natin dito sa terminal, wika ni Marie, sabay hawak sa braso ni Joanne. Teka, kailan ba ako magsisimula sa trabaho? Tanong ni Joanne habang sila'y naglalakad sa masikip na daan. Bukas, pwede ka nang mag-start bilang yaya ng kambal ng amo ko. Ako kasi ang labandera nila, pero once a week lang ako nagpupunta doon sa mansyon. Tumatanggap din kasi ako ng ibang labada sa ibang mayayaman na village, paliwanag ni Marie, habang maingat na iniiwasan ang mga taong nagmamadali sa kanilang paligid. Pero Joanne, tulad ng sinabi ko sa'yo noong nagkausap tayo sa telepono, hindi madali ang maging yaya ng kambal na yun. May paalala pa ang kaibigan, na tila may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ano ka ba, Marie? Kilala mo ako, wala akong inuurungan. Doon sa Cagayan, palaban ako, sagot ni Joanne na may halong tawa, ngunit dama ang kumpiyansa sa kanyang boses. Sa bawat hakbang nila, dala ni Joanne ang pangarap na magtagumpay sa lungsod. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanyang tapang at determinasyon ay tila nagsasabing handa siyang harapin ang lahat ng hamon na darating. Nako, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, kapag nasa mansyon ka na, sabi ni Marie na may halong biro ngunit tila nagtataglay ng babala sa bawat salita. Mag-aalaga lang naman ako ng kambal, di ba? Sa atin nga sa Cagayan, halos ako na ang naging pangalawang ina ng 8 anak ng kuya ko. Kayang-kaya ko yan, sagot ni Sofia, puno ng kumpiyansa, habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa determinasyon. Malakas ang loob mo, Ani Marie na bahagyang napailing, na para bang hindi kumbinsido sa tapang ng kaibigan.
Tingnan natin, Sofia. Pero sana huwag kang susuko, ha? Kasi ang balita ko, ngayong taon pa lang, 10 yaya na ang nag-resign mula sa trabaho doon. Pagtatapat ni Marie, ang tono ng boses niya ay seryoso na ngayon. 10, gulat na tanong ni Sofia, halos hindi makapaniwala. Bakit naman hindi nagtatagal? Ewan ko ba, parang may sa demonyo yata ang mga anak ni Mr. Colado, sagot ni Marie na may halong biro, ngunit may bahid ng katotohanan. Hoy, huwag ka namang ganyan. Mga bata pa yun, mga anghel yun, balik ni Sofia, pilit na pinapakalma ang sarili. Anghel, para namang hindi mo ako kilala, Sofia. Wala akong sinusukuan, no? Tsaka kung ano man ang ugali ng kambal, kayang-kaya kong paamuhin ang mga yan. Akong bahala, sagot ni Sofia, na ang boses ay puno ng pag-asa at determinasyon. Hay nako, sabi mo tugon ni Marie, sabay buntong hininga. Kaya nga ikaw ang nirekomenda ko kay Sir Juno. Alam kong positibo kang tao, pero heads up lang, ha? Bawal ma-in love kay Sir Juno, ha? Sa akin kasi siya, charot, natatawang biro ni Marie, pilit na binabago ang seryosong usapan. Ikaw talaga, sagot ni Sofia na natawa na rin. Halika na nga, ilibat mo muna ako dito sa Maynila. Grabe pala dito, no? Ang dami-daming tao, huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa Luneta. Pero teka, mabalik nga tayo kay Sir Juno. Mabait ba yon? Tanong ni Sofia, puno ng curiosity habang iniisip ang misteryosong amo. Mabait? Oo naman. At gwapo pa, sagot ni Marie na tila kinikilig. Hay nako, hindi mo aakalain na may anak na nga. Nasaan ang asawa niya? Tanong ni Sofia, na biglang naging seryoso. Nako, wala na, sagot ni Marie, ang kanyang boses ay nagbago ng tono. Paanong wala na? Tanong ni Sofia, halatang nagulat. Deads na, namatay 2 years ago dahil sa cancer. Kaya si Sir, laging malungkot. Hindi masyadong nababantayan ang mga bata. Nakasubsob kasi sa trabaho. Naiintindihan ko rin naman, siguro para mabaling ang atensyon niya sa ibang bagay. At isa pa, kamukhang kamukha kasi ni Amelia Carter ang kambal. Kaya siguro tuwing nakikita niya ang kambal, nalaala niya ang pumanaw niyang asawa, paliwanag ni Marie, na tila nararamdaman ang lungkot ng kwento. Ganun ba? Ang lungkot naman pala ng buhay nila, sabi ni Sofia, na tila nadadala na rin ang bigat ng kwento. Oo nga, mas lalo ko tuloy gustong mamitang mag-aama, dagdag pa ni Sofia, na ngayon ay puno ng simpatsya. Nako, isave mo na yung pananabik mo, Tay. Sana talaga kung gaano ka ka-excited, ganoon ka rin ka-determinado kapag nasa mansyon ka na at nakita mo na ang mga sutil na bata, natatawang sabi ni Marie. Ang nega mo talaga, sagot ni Sofia, ngunit hindi napigilan ang sarili na mapangiti. Halika na nga, at nang may pasyal mo muna ako bago mo ako ihatid sa impyerno, sa mansyon, biro pa ni Sofia, sabay kuha sa daladalang bayong. Lila at Luna, pero pwede mo rin silang tawagin na Tiyanak 1 at Tiyanak 2, biro ni Marie habang natatawa, tila sinasamahan ng malikot ng ngiti ang bawat salitang banibitawan. Hoy, ikaw talaga, mabilis na pigil ni Sofia, ngunit bakas sa kanyang mukha ang bahagyang amusement. Teka nga, sundan ko sila sa kwarto nila, dagdag pa niya, sabay lakad papunta sa hagdan, ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon. Good luck, sis, pahabol na tawanan ni Marie, na tila alam na ang susunod na mangyayari. Kinaumagahan, maagang nagising si Sofia. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa bintana ng mansyon habang marahang tinapat ni Sofia ang pinto ng kambal. Lila, Luna, wake up na. May late na kayo sa school. Ngunit sa halip na sumunod, isang masungit na boses ang sumagot mula sa loob ng kwarto. Get out of my room, sigaw ni Lila, puno ng inis. Ngunit hindi nagpatinag si Sofia. Sa halip, tumayo siya ng mas matatag. Hindi pwede yan. Gusto niyo bang isumbong ko kayo sa daddy niyo? Ang tinig niya ay puno ng tiyaga ngunit may bahid ng paninindak. Nang marinig yun, napilitang bumangon ang kambal, bagamat halatang mabigat pa ang kanilang katawan. Habang nagbibihis ang kambal, bumaba si Sofia sa veranda. Doon, nakita niya si Juno, tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Agad siyang lumapit dala ang isang tray ng tinapay. Sir, magtinapay po muna kayo. Huwag niyo pong ugaliin na hindi mag-breakfast. Sabi ng tatay ko, pinakamahalagang pagkain daw sa buong araw ay ang umagan, sabi niya nang may lamang.
Napangiti si Juno sa kabaitan ni Sofia. Salamat, sagot niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng pasasalamat. Okay po, sir. Sige po, balik na po ako sa kusina. Maghahanda lang po ako ng baon ng mga bata, pagpapalam ni Sofia bago siya bumalik sa kusina. Pagkatapos maghanda, bumaba na ang kambal mula sa kanilang silid. Good morning, kids, bati ni Juno, puno ng pagmamahal. Good morning, Daddy, sagot ng kambal, ngunit halata ang bahagyang pagtatampo sa kanilang mga boses. Mag-breakfast na kayo ha, kumain kayo ng marami, at si Yaya Sofia na ang bahala sa inyo, wika ni Juno. Ngunit biglang nagtanong si Luna, why, Daddy? Ikaw ba, mag-breakfast? Lagi ka nalang hindi kumakain kasabay namin. Napatingin si Juno kay Sofia, na bahagyang ngumiti bilang pagsuporta. Maya-maya, bumaling si Juno sa kanyang relo. May 8 AM meeting nga pala ako. Mga anak, babawi si Daddy sa inyo, ha? Don't worry. Okay, lagi ka namang ganyan, Daddy, mariing sagot ni Lila, bakas ang hinanakit. Bumantong hininga si Sofia, na napansin naman ni Juno. Kids, need mag-work ng daddy niyo eh. Pero sabi ng daddy niyo, babawi naman siya. Pagsabat ni Sofia, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Humalik si Juno sa kambal bago umalis. Love you, kambal. Behave kayo sa school, ha? Paalala niya bago tuluyang pumasok sa opisina. Habang kumakain ng almusal ang kambal, tila may naisip na kalokohan ang dalawa. Yaya Sofia, can you get us water, please? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pilyang plano. Okay, masayang sagot ni Sofia. Ngunit habang akmang kukuha na siya ng tubig mula sa pitchel, biglang sumabat si Luna. No, not that water. Get us some warm water in the kitchen. Bagamat nagtataka, sumunod si Sofia. Pagbalik niya, nagulat siya nang makita ang isang plato ng pagkain sa mesa. Here's your water, sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataka sa kakaibang ngiti ng kambal. Yaya Sofia, why don't you eat with us? Alok ni Lila, tila may kakaibang kasiyahan sa kanyang boses. Okay lang ako, busog pa ako, sagot ni Sofia, ngunit mapilit ang kambal. Kami nga ang nagyaya sa'yo eh, sabi ni Luna na halos hindi mapigilan ang pagtawa. Okay. Sige na nga, para sa akin ba itong nasa plato? Tanong ni Sofia habang tinitignan ang kaning may sabaw. Yes, sagot ng kambal, tila nananabik sa susunod na mangyayari.